the signs of Christian maturity. No, ang signs, evidence, proofs, or manifestation that we can see to a mature, growing Christian. So there are times, it doesn't mean that if you are a Christian, lahat na makikita natin sa tao, no, it speaks of Christianity. No, as we have said, there are people that live like Christian, profess as a Christian, but we don't know, or in the bottom of it, hindi pala Christian. No, we can say that fake Christian. No, may mga taong ganun. Pero if you are a genuine Christian, no, it will or will be, no, manifest ang pagka-Christian po natin, and at the same time it will also manifest kung tayo ay nag-grow. Tama? And kung tayo ay mature na Christian. So, yan po ang pinag-aaralan po natin, no, the signs of Christianity, Hebrews chapter 6 verses 1 to 12. So last time we talked about the 2 points from this message. He learns the scripture. The true Christian who is mature, no, nag-aaral yan ng salita ng Diyos. Nagpapander yan ng salita ng Diyos. Nag-grow yan sa salita ng Diyos. That is the sign, one of the signs of a mature Christian. Although, on the other hand, may mga, hindi naman karamihan, may mga nag-aaral din ng scripture, ng Bible, iba nga marami pang alam. No? Pero hindi mature. Pwede ba yung mangyari? Yes. Hindi ibig sabihin nang galing ka sa Bible school, hindi sabihin marami kang accomplishments in your Bible courses, no? Marami ka ng seminars and trainings, masasabi na agad na mature na yan. Maraming degree. Kasi may mga, no, hindi naman lahat, hindi marami, or may mga, na mga, no, immature pa rin, kahit alam, dami namang pinag-aralan niya, parang immature pa rin. No, may mga ganun. So, it doesn't speak ultimately kung ikaw ay, no, maraming alam, mature ka na. Hindi. Maraming alam o maraming alam sa scripture, pero immature pa rin yung buhay. Bakit? Hindi mo nakikita. Or maybe, marami lang silang sinasabi, alam na mga verses, memorize maybe na verses, alam na mga theology, pero nakikita mo, konting pitik pa lang, wala na. Immature pa rin. So that's also another thing. Pero, isa sa mga signs of Christian maturity ay nagle-learn. No, nag-grow in learning the Bible. And secondly, milk and meat, no, sinabi natin, yung milk, yung mga mababaw lang ng mga turo sa Bible, yung meat, yung mga malalalim at mabibigat, no, ng mga turo sa Bible, yan pong ibig sabihin yan. And secondly, he lives a sanctified life. No, ibig sabihin sacred, holy, no, na siya namumuhay sa kabanalan ng buhay. Ibig sabihin, ang isang mature na Christian, wala yang, tawag ito? Pet sin, or maybe we can call it, hindi siya enslaved sa kasalanan. Pag sinabi mo enslaved, na isang claim to be Christian, o isang mature na Christian, hindi siya nagpapa-enslave, o tawag dito sa Tagalog, yung nagpapatali, no, sa kasalanan. Ano pong ibig nating sabihin dyan? Na hindi, wala kang bagay dyan na hinawak-hawakan mo, parang nakatali ka na dyan. In other words, a mature Christian, no, is not living in sin. Hindi siya namumuhay sa kasalanan. Alam na po natin kung ano mga kasalanan sa mundo. Di ba? Kaya minsan may mga may mga nagki-claim na Christian, no, yung iba pa, bakit Christian, bakit andyan sa buhay na ganyan? No, kaya alam niyo po ang mature na Christian, no, to make it clear, walang bisyo. Tama?
Bisyo na masama, kasi may mga bisyo naman na okay. No, walang bisyo, walang tinatagong kalukuhan. O meron namang walang hayagang kalukuhan. Yun ang mga mature na Christian. No, may mga tao kasi na parang claim to be Christian pero still living in sin. So a true mature Christian living a life, a holy life o sanctified life. Ibig sabihin sumusunod sa Panginoon. No, hindi naman perfect, walang perfect or sinless na mga na Christian o na mature. Wala. In other words, majority ang nagmamanifest sa buhay niya yung buhay na kabanalan. No, kung nagkakamali siya, naghihingi siya ng tawad, o kung nagkakamali siya, binabago niya, yung mga kasalanan na mali. So yun po ang ibig sabihin nun, sanctified life. Kung may mga unreconciled na mga sins, nire-reconcile. Yan po ang mature. Kaya hindi ka matatawag na mature kung hindi ka magpa-reconcile. Tama po ba? Yung mga Christian na, balak sa buhay mo, immature yan. Kung ayaw mo makipag-settle or something. So, may mga tao kasi na maybe in that moment, ayaw, pero after a while, okay na. So, yan po ang mga attitude of being mature. No? Kasi may mga times, in times of argument, sometimes mahirap yan eh. No? Sometimes, mas better na lang na, wag mo na ngayon kasi mainit. No? Mamaya na lang. So, yun ang ibig sabihin nun. Yan po ang dealing sometimes. Kaya kung mature ka na tao, alam mo na medyo kanyan, timing ka na lang. Okay, sunod na lang. Tulog na lang tayo. Parang gano'n na minsan. So, that is how we deal with it, especially if other side will not comply. No? Kaya alam niyo ang promise of reconciliation sa Bible, Matthew 18, dapat if 2 or 3 are gathered. Yan ang promise ni Jesus Christ dyan. Kung dalawa mag-decide to talk about it, the problem, na mag-decide sila na i-settle ang problema, yun ang maturity. No? Kasi kung hindi mag-settle, wala yan. So, kaya po we need to think about that and aim that way kind of life. And that's, we can say, sanctified life, holy life. So yan po, and then, of course, he experienced the change of life, nagbabago ang buhay. Ibig sabihin ng pagbabago dyan, lumalago. No? Sa Ilonggo, ang lago, ano yun? Damit na ginamit mo at mabaho, lago. No? Kaya sa Tagalog, okay ang lago. Sa Ilonggo, hindi okay ang lago. No? Kaya, sabi yun, ang buhay natin ay lumalago, hindi nagiging lago. Kasi Ilonggo kasi yun. So dapat, nag-i-improve, nag-change ang mga something not right, nagbabago. Hindi naman, sabi natin, perfect, pero makikita natin yung improvements. And he expresses the fruit of life. Ibig sabihin, ang mature na Christian, nagbubunga yun. May mga bunga, may mga nai-influence, may mga nadadala sa Panginoon, may mga tawag nito, nabibless sa Kanya. Yun po ang mga mature. Yung iba nabibilis ka. So, and the third one and the last, 1 point lang tayo. Pero maraming sub-points. So, he loves to serve others. Ito po makikita natin sa isang mature, growing Christian kasi na gusto niya or mahal niya or nag-enjoy siya na mag-serve sa iba. Yan po ang mature na Christian. Okay, so that's also what we can see in our passage na sinasabi dito. Number 1, the principle there, if he loves to serve others, he serves sincerely to others. Pag nagsiserve siya, naggumagawa siya ng isang bagay sa ibang tao, makita natin yung kanyang sincerity. Pure heart. Heartfully. And that's another word. Kaya in verse 9, in Hebrews chapter 6, verse 9, sabi dito ng author, sa mga Christians, nung una, parang pinagalitan yung iba,
no, mga mature kayo o immature kayo, ganito, ganyan. And then sabi niya, ang warning last time sa fall away, yung magbabackslide o whatever, lalayo, sabi niya, but beloved, kayo ng mga Christian, sabi ng author, we are persuaded better things of you. Kaya alam niyo po ganito, sa isang totoong Christian, no, may mga magaganda pa dyan mangyayari. Yan ang sabi dito ng author. But beloved, he's talking to the Christians, we are persuaded, convinced kami, no, better things of you, may mga magaganda sa inyo. Sabi niya, in things that accompany salvation. Take note of that. Ang mga bagay na ito yung kasama sa kaligtasan ninyo. Kaya ang isang totoong saved Christian na saved na tao o Christian na siya, nagbabago ang buhay. Tama po ba? Kasi ang isang tao, pag sinabi niya, tumanggap po kay Jesus, I believe in Jesus, pero hindi nagbabago ang buhay, wala yan. That's a joke. No, sabi nga ni John, no, that's hypocrisy and it's a lie. Sabi ni John sa 1 John, no, if anyone says, no, sabi niya, that he is in the light, ibig sabihin, he is in Jesus, he is saved, he is in the kingdom of God. Sabi niya, he is in the light. Kung magsabi siya na ako, Christian na ako, I believe in Jesus, I accept Jesus, but sabi niya, but walking in darkness, namumuhay sa kadiliman, sa kasalanan, sabi niya, he is a liar. Ibig sabihin, sinungaling yan. Hindi totoo yung sinasabi niya. Yan ang ibig sabihin ni John. Kaya pag ikaw ay saved, may mga kasama yan na magaganda. Sabi niya, though does speak, sabi niya, verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Here's the highlight. He's talking to the Christians who are growing and serving God. Kasi sabi niya, ang Diyos, hindi siya unrighteous. Ibig sabihin, God is righteous and faithful. And sabi niya, to forget your work. Ibig sabihin, hindi yan nakakalimutan ng Diyos ang ginagawa nyo to your work and labor of love. Anong ibig sabihin labor of love? Ha? Anong labor of love? Gumagawa ka ng bagay na libre o walang kapalit. Tama? Labor of love. Ibig sabihin, sincere ka sa buhay. Sincere ka sa ginagawa mo. Kaya ito sinabi ng author. Sabi niya, hindi nakakalimutan ng Diyos yan, yung ginagawa nyo na labor of love. You are sincere in doing it. Which ye have showed toward His name. Emphasize natin yan later. And that ye have ministered to the saints. Take note of that. Ministered, serve. No, you serve the saints. Sinong saints? Mga santo. Sino? Tayo na Christian. Hindi to bato. No, kasi yung ibang santo bato. O, hindi to image o statwa or something. No, the saints in the Bible are the true, genuine Christian. Kaya tayo yan, no, sa mga bago na, Pastor, santo? Siniserve? Yes, ang santo po dito, mga Christian to, buhay, hindi patay. Kasi yung iba patay. No, ang siniserve nila na santo, patay. Sa Bible, ang santo, buhay. At siniserve. Sabi niya dito, in that ye have ministered, ang ministered kasi na word service yan. To do the saints and do minister. Ano po nga ang ibig sabihin yan? He served sincerely to others. Paano mo na masasabi? According to the verse kanina, in other words, His service glorifies Jesus. Kaya po ang kanyang ginagawa, ang kanyang mga ginagawa para sa iba, nag-glorify ang si Jesus. Ang sabi niya, toward His name. Sinong name yon? Pangalan yun ni Jesus. Kaya ang mga Christian na mga mature at growing, ang kanilang ministry, ang ginagawa nila na service, sa iba, ano ba sa Tagalog? Ano ba sa Tagalog service? Serve? Nagsisilbi, no? Ang kanilang pagsisilbi sa iba,
No, sincero sila. Bakit? Kasi nag-glorify or gino-glorify si Jesus dyan. Kaya yung sinabi kanina sa verse 9 o verse 10 na sinasabi, toward His name, the name of Jesus, ang pangalan niya nag-glorify. At saka yan din ang sinabi ni Paul, alam nyo, sa Colossians 3:17. Ano sabi ni Paul dyan, Colossians 3:17? And whatsoever ye do, he's talking to Christians. Kung ano man ang ginagawa nyo, sabi niya, in word, ano mga sinasabi nyo, in or in deed, sa mga ginagawa ninyo, do all in the name of the Lord Jesus. Sa pangalan ni Jesus, gawin nyo yan, i-glorify nyo siya, giving thanks to God and the Father by Him. Ang ibig sabihin nun, na if you serve others, make it sure that you glorify God. Make it sure that the effect of what you do is God is glorified, not us. Right? Ang problema kasi minsan, we claim the glory. Anong claim the glory, Pastor? Para pinag-iabang na natin na tayo yun. Ako yun eh. Hindi man natin literally sinabi, ako yun eh. Pero minsan, nakikita yan sa mga gestures natin. Or actions natin. Minsan natitempt tayo dyan. Na minsan, pag may nagawa tayong maganda sa iba, ang temptation dyan ni Satan, ikaw yan. No? Ang gusto mo natin na glory is ang Diyos, ang sarili natin. The Bible says that the glory belongs to God, to Jesus especially. Yan ang sabi dyan ni Paul sa verse 17. And verse 23 of Colossians, ang sabi niya, and whatsoever ye do, do it heartily, sincerely, purely, as to the Lord, and not unto men. Kung ano man ang ginagawa natin, dapat malinis puso natin, at ginagawa natin yan sa Diyos, hindi sa tao. Kaya tayo ng mga empleyado dito, ganun din yung ang advice sa mga empleyado eh. Servants, sabi nga di ba ni Paul din sa Ephesians, servant, serve your master as to the Lord. Ibig sabihin, kung ikaw ay empleyado, may boss ka, siniserve mo siya, o gumagawa ka ng gawain mo sa trabaho, hindi para sa kanila, but para sa Diyos. Yan ang principle ng Bible. Na nag-glorify sa atin ang Diyos. Kaya, paano mo masasabi na glorify ang Diyos sa ginagawa mo? Paano natin masasabi? Paano natin makiklaim o masasabi yan? Because we know our motive and we know our heart. Kung ang ginagawa natin para lang sa sarili natin, para lang sa kabutihan natin, hindi para sa pangalan ng Diyos, it is not God glorifying. O ang ginagawa natin para lang gawin ko to sa Kanya para balikan ako, delikado po yun. No, it's not sincere. No, that's selfish. Okay? And then, secondly, not only he serves sincerely to others, but he serves sacrificially to others. No, nagsasakripisyo. Yun ang sacrifice, yan ang word na love eh. No, sacrifice, kahit walang return, walang reward. No, hindi ka nag-iisip ng reward, hindi ka nag-iisip ng return. You do it. And even kahit na ikaw na mahirapan, sige lang, gawin mo pa rin. Sacrificial. Yan ang word na sacrifice. No, you sacrifice your comfort, you sacrifice your convenience, or whatever sacrifice that you can exchange. Yan po ang tinatawag na sincere or sabi nyo, love to serve. Pag mahal mo or gusto mo or love mo ang pag-serve, willing ka mag-sacrifice. Tama? Amen. Anong i-sacrifice natin? Marami. No, we have a lot of things to sacrifice, to exchange for the sake of your service to others and to God. So yan po ang taong mature. No, makikita sa kanya ang sakripisyo. No, hindi lang pabanjing-banjing. No, nagsasacrifice sa mga ginagawa niya para sa iba. That is mature, no, Christian. And then sabi sa verse 10, no, balik po tayo doon, labor of love. Kaya ang labor of love, actually, alam nyo, isa simple yan na minsan nagagamit, labor of love lang yan. Ibig sabihin, libre yan, walang kapalit,
wala ka rin ini-expect na kapalit, labor of love. Nagtatrabaho ka dahil mahal mo ang trabaho mo, maybe, mahal mo ang ginagawa mo, or mahal mo ang bagay na yan, o yung tao na yan, o ginagawa mo ito dahil para sa ikabubuti niya. At saka, wala kang ini-expect na return para sa iyo. Kasi tayo na tao, bilang mga tao, may sinful nature tayo na ang temptation natin, lagi, na gusto natin balikan tayo, tama? That's our temptation, that's our weakness. Na parang, hindi ka, buti ka pa ako, dapat gawin mo rin ako, ganyan. Diba? Yun minsan ang expectation natin eh. Mabait ako sa'yo, dapat mabait ka rin sa akin. Mga ganyan. No, tutulungan kita, tutulungan mo rin ako. No, that is not labor of love. Na parang naniningil ka, yung may hapon, naniningil ka, no? Ako nga, binibigyan nga kita. Ako nga, nagtumulong ko sa kanya, tapos hindi ako tutulungan. Wala na yun. Natunaw na yun. No? Ibig sabihin, that's not labor of love. So, sacrifice. No, when you say sacrifice, you do something without expecting a return. That's labor of love. And that's also the manifestation na makikita natin sa totoong mature. Kaya alam niyo po sa atin na Christian, ito dapat ang heart natin when we serve God. Di ba? Na may sakripisyo, wala kang ini-expect na return when you do something for God. Yes, the biblical principle, if you serve God, God will bless you. That is true. But not to the extent that I will serve God so that God will bless me more. Right? Delikado po yun. That's not labor of love. That's labor of lust. Anong lust? Lust of something. No? Parang gusto mong balikan ka, may ganansya ka, parang ganun. So that's not labor of love. So which you have showed toward His name, the name of Jesus, no, sa glory ni Jesus, and that you have ministered to the saints. No, service, you sacrifice for the saints, and do minister. And here's the thing when you say sacrifice. His service is for the good of others. Ang ginagawa niya para sa ikabubuti ng iba. Yan po ang actually sacrificial service. Para sa ikabubuti niya, gawin ko to. Para sa ikaganda niya, gawin ko to. Kaya sabi dito, sa Galatians 6:10, no, take note of this, lagi po natin ito namin minsan, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Hindi yan ibig sabihin ni Paul na kung may opportunity lang, no. We have a lot of opportunities. Marami yan na opportunity. Every day we have a lot of things to do. Good things to do. In fact, every day nga dapat. Anong good na magagawa mo every day for the others? Anong good na magagawa mo for the church? Anong good magagawa mo for the brethren, for the boss, for the co-workers, for the people na na-encounter natin? What are the good that you can do? Kaya ang exhortation ng Bible, no, let us do good unto all men. And what is that good? In other words, good for their health. No, para din sa ikagaganda ng kanilang health. No, kaya minsan, no, you pray, you do something, you help to others that they will be in a good health. And then second, for their good heart, talks about emotion. Problema natin to minsan. No? Especially pag yung may conflict. Balak yan, di ba? No, minsan problema natin to pag may away. Mas gusto natin nakasakit eh. No? Minsan ganun tayo, no? Humanly speaking, that is our nature. We want to retaliate. We want to revenge. Sinaktan mo ako, sakatin kita. Gawin ko to. Hindi ka naman kasi, hindi rin kita papansinin. Masungit ka, masungit din ako. No? Hindi ka nag-smile. Hindi na ako mag-smile. Mayak naman kasi, no? Pag hindi nag-smile, parang ang hirap din mag-smile. Kaya mag-smile, contagious yan eh. Diba? No, na-notice nyo, pag may nag-smile sa'yo, smile ka rin.
Contagious kasi yung smile. No? Pero pag masimangot sila, okay, parang masimangot din. Kaya alam niyo yung advice, no, we need to be initiative. So, sometimes, ang problema is, our nature, no, sinful nature, lead us, no, to revenge, avenge, or something, no, retaliate, na parang, okay, para fair share, mga ganyan, mga arguments. No, sometimes, no, hindi po yan biblical, na mga parang, yung ibang mga arguments na unfair or fair. Sa Christian, hindi po tayo laging mag-aim ng fairness sa Christian. No, because as Christians, we need not to aim the fairness, especially the perspective of fairness in the world. Kasi ang sa mundo, ibang fairness ng mundo minsan eh. Hindi yan fair yan. Siya nangalo niya, ako din nangalo niya din. Fair ba yun? It's not fair. It's fair for the world, but it's not fair for God. Right? Ginawa niya nga to, gawin ko din. It's not fair. Because in God, it different ang fairness of the world. Kaya as Christians, we need to be good in spite of the bad things that people did to us. That's God's principle. Overcome evil with good. Right? Yun po ang principle ng Bible. Kaya po we need to serve the people. Yun lang, mahirap lang kaso mag-serve sa taong alam mo ayaw ka. Tama? Alam mo na i-reject ka. Alam mo na sasabihan ka pa ng masama. Mahirap dito. No? Alam mo na kinakagat ka. No? So, mga ganyang mga bagay. So, but as Christians, we are called and commanded to do it for their good. Kung hindi man sila mag-agree, okay lang. And then finally there, for their godly growth. Sa Christian yun especially. Kaya alam niyo po, as Christians, no, we need to serve others so that they will grow as well in their Christian life. If you think that you are mature enough or mature more than the others, so serve. Serve, help them to grow. No, you can do many things for them to grow in their spiritual life. Ang godly growth dyan, I'm talking of spiritual life. Kaya yan po ang mga good things that we can do to other people. And then, sabi dyan sa verse 11, and we desire that every one of you do show the same diligence. He's talking about to the mature. Sabi niya, we desire that every one of you, kayo, no, mapakita din ang the same diligence to the full assurance of hope until the end. Diligence of in serving God. So kaya makikita po natin ang tinatawag na sacrifice kasi mga diligent or hardworking. Actually, yung first ko na outline dito, heartfully and hardworkingly. We serve others heartfully and hardworkingly. Ibig sabihin diligence. Diligent tayo. No, we sacrifice, we do our best to serve others. So yan po ang principle na makikita natin doon sa diligence na sinasabi. And finally, ang bilis ng message. He serves consistently to others. Nagpapatuloy sa pagsiserve. Anong ibig sabihin ng consistent? Hindi naman ibig sabihin ng consistent 24 hours or 24/7. Kasi merong time na nagwi-withhold ka. Maybe there are times na you need to withhold for a moment, not for a lifetime. No, ibig sabihin na may time na situation, circumstance, maybe you pause, no, because there's something appear. Yes, it can be, but not so long, no, but you go back again. So that is consistently. No, may time man maybe you failed in some time, no? You fail kasi hindi tayo perfect. Sometimes nag-fail tayo, but you immediately restore, or reconcile, or restore, or reconnect again
no, your service to others. That's consistency. Kasi ang consistent, hindi naman yan perfect and sinless eh. No, or walang failure. Sometimes, may failure din tayo. Napifail tayo. Pero, nagpapatuloy. Diba? Failure is not the end. Failure, sometimes, it's a way that we will grow more and even change sa buhay po natin. Kaya po, we need to continue to serve. Sabi dito, and we desire that every one of you to show the same diligence. No, ang idea of consistency, we can also apply in that word diligence, the full assurance of hope unto the end. Ang word dyan, unto the end. Ibig sabihin, ang ibig sabihin ng author, na tayo'y nagsiserve sa ibang tao, may diligence and consistency until the end. Anong end dyan? Anong end? Rapture? Until the end of your life. Tama po ba? Kaya ang totoong mature na Christian, nagsiserve sa Diyos hanggang mamatay. Tama? Hanggang sa kaduluduluan ang walang hanggan. Hindi. Hanggang mamatay, ibig sabihin, kahit matanda na, umugot-ugot na, nagsiserve pa rin. Tama? Buti na lang, wala pa tayo dito ng ganyan. Sila ni Nanay Lily, wala dito, no? Inulan. Ibig sabihin, nagsiserve ka kahit na. As long as you have the strength and capacity to do something for others. That is continuously or consistency in serving others. Serving God and serving others. Kaya alam niyo pag sinabi mo you serve God, you serve others. Tama po ba? Hindi na ibig sabihin, I serve God, pero hindi ka man nagsiserve. Hindi pwede yun. Because the expression of our service to God is serving the people. Yun po expression natin. You cannot, at the same the principle that you cannot say that you love God but you hate others. Kasi if you love God, you will love people. Tama? Yun po actually ang principle ng Bible. So, if you serve God, you serve people. Not yourself. So, always remember that. And then sabi dito ng verse 12, that ye be not sloth, yung word na slothful, tamad, no, lazy, or whatever, sluggard, no, pwede ka namang mabilis eh. No? Yung mga tao na pwede namang mabilis, bakit? Unless kung nag-ubos ka na lang ng oras. Katulad sa amin, minsan may mga work kami 3 hours, pero 1 hour natapos mo na yung work sa office. So, minsan nakakanto ka na ba ito, Lord? Kasi ang ginagawa mo, dahan-dahan ko na lang, kaya pwede ka na pumilis. Kasi 3 hours yung oras mo dyan, tapos ang trabaho mo, 1 hour, tapos na eh. May 2 oras ka pa. Sabi ko sa mo, bakit ang haba-haba naman ang trabaho? Kasi nag-relieve ako ngayon sa work ng babae. Sabi ko, bakit ang haba-haba ng oras doon? Ang linis-linis naman ng office. Tapos pwede mo lang magawa ng 1 oras. Sabi ko, 3 hours. Sabi niya, sige lang, gagawin mo na lang, dandanin mo na lang. Hanggang makonsume mo yung 3 hours. So, grabe awkward. Kasi nandiyan po yung boss. Kaya nung nag-work ako sa Qianghu banda, may office doon. Gusto ng trabaho ko, anong gagawin ko dito? Nandiyan po yung boss, may mga empleyado. Ang ginawa ko talaga, tingin-tingin ako sa mga aircon. Tinaningnan ako ng empleyado, anong ginagawa niya? Bakit ganyan sa mga aircon? Binubuksan ko yung mga filter. Tinitingnan ko kasi gusto kong linisan. Tapos sabi ko sa boss, boss, pwede ba linisan ko yan? Hindi pwede. Sabi ko, marami pang oras. Pero awkward talaga. Eh, minsan nandun ka sa CR, anong ginagawa sa CR? Bakit lagi sa CR? No, may mga time na okay lang sometimes, ma-acceptable yun. Pero, no, sa Christian, sa service, no, we need to be consistent and diligent and not sluggard or slothful. Hindi tayo tamad dapat. But sabi nga, but followers of them, sumusunod kayo sa kanila, sino yun? No? Who through faith and patience inherit the promises. Sino yung them? Those who are diligent, those who are faithful, consistent, and serving others. Yan po ang sabi dito ng author. In other words, consistent, to be consistent in serving others, no,
A person, a mature Christian is patient toward others. Patient. Mapagpasensya. No? Pastor, paano yan? Hindi ka na ba pwedeng magalit? May time naman magalit. Di ba? Kasi minsan, may time naman minsan nagagalit, no? May mga edad dito. Yeah. May time. Yun nga, sabi sa Bible, be angry and sin not. Yun lang. No, magalit ka pero wag kang magkasala o gumawa ng kasalanan. So, yan po ang patient. Patient means sa endurance. Another word dyan, endurance. Nag-i-endure ka, patient ka sa ibang tao, no, kahit sige lang, no, medyo masakit, mabigat. Pero may time minsan na ubos yung pasensya, no? Kaya minsan, ganito yon. Pwede kang magalit according to the Bible, pero ingatan mo naman. Huwag kang sabi, dami kasi nasabi dyan ng ano-anong bagay. That is sin. No, marami kang mga retaliation, accusation. That's not right to be angry. Kaya di ba may isa din sinabi si Paul wala sa PowerPoint. Sabi niya din sa Colossians or sabi sa Ephesians, be angry. Sabi niya dito, be angry and sin not. And then another chapter sa Ephesians kasi ito eh. Sabi niya, as much as possible, get rid. No? Ibig sabihin, get rid. Itakwil, patayin, tanggalin, no? Iwasan, get rid of anger. No? Ibig sabihin, no? Iwasan o tanggalin o patayin mo sa sarili mo ang anger. Bakit? Kasi through anger, sometimes or many times, most of the time, dyan tayo nagkakamali. Nagkakasala sa Panginoon. Kasi ang anger, daming effect yan eh. Kung hindi makontrol. No? Kamay mo hindi makontrol. O ano-ano na lang, matapon mo. No? Nagmumove sa hindi na, lumilipad na. Diba? Kaya we need to, as much possible, we need to get rid. But, here's the thing. No, be patient in serving others. Kung alam mo parang hindi nagbabago yan, sige lang, just serve. Do something for them. And secondly, Hebrews, kayang word yan, through faith and patience, inherit the promise. So kaya po, he's talking about to those who consistently, persistently serve God until they reach the promise. In other words, na nakuha nila yung promise or nandun na sila sa heaven. So that's what it means. Kaya yun po ang exhortation sa mga Christians. And balik tayo sa Galatians chapter 6 verse 9, kanina 10. Verse 9, sabi ni Paul there, and let us not be weary, huwag tayong magpagod o mapagod, mag-give up in well-doing. Huwag tayong mag-stop in doing good. That's the exhortation. For in due season, here's the encouragement, we shall reap if we faint not. No, kung hindi tayo titigil sa paggawa ng mabuti later on, magkaroon tayo ng ani, magandang ani. Although sabi natin, Pastor, ang bait-bait ko naman sa kanya, bakit ang sama-sama niya pa rin? Sige lang, may aanihin ka din na maganda. Na hindi niya maaani. So that's actually reward from heaven, reward maybe on earth, be blessed ka ni Lord. Kaya alam niyo to, ang taong mabait, binibless ni Lord. No? I mean, mabait in the sense of Christianity, gumagawa ng maganda. Binibless ni Lord yun. Kasi yan talaga ang principle ng Diyos. Yung iba naman, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. May ganun. Okay, so ganun expression iba eh. Kanta yan, pero yung expression ginagawa ng iba yan. So, ang mga mababait na tao, binibless ni Lord yun. Pinapahaba pa ang buhay. Tama? Amen. Kaya sabi nila, masamang damo, matagal mamatay. Sa mga unbeliever po yun. Applied maybe. But sa Christian, hindi po applied yun. Kasi ang masamang damo na Christian, mabilis mamatay. Mabilis pa uwiin sa langit. So yan po ang, Pastor, nung namatay ko ng Christian na ang bata-bata pa, hindi man natin alam. Pero I can say, I can testify some
So, consistently, he is patient toward others, and another word is persistent toward others. Nagpapatuloy to serve. No, kahit na walang effect, walang magandang result, o maybe hindi ka binabalikan, sige lang, continue. And finally, saying the word patience. Kaya po ito po makikita natin sa isang totoong mature na Christian, nagpapatuloy sa pag-serve. Kahit anong mga nangyayari, kahit ano pa ang sitwasyon, he continues to serve God and to serve others. Kaya alam niyo po, minsan questionable ang isang Kristiyano na talon ng talon. Ano ibig sabihin? Talon ng talon. Talon ka dito. Talon ka doon. Talon na dito. Walang commitment. So, that's questionable. Sabi na, Pastor, daming problema dito. Pagpunta pa problema. Oh, lahat na lang problema. Hindi nakita, ikaw pala o ako ang problema. Minsan ganun eh. Kaya minsan, we need to be careful. Alam nyo ang totoong Kristiyano talaga na mature. Although may mga churches naman talaga na may problema, unsettled, unreconciled, especially if the problem is in the leadership. No, that is a big problem. Kung ang leader dyan, ang pastor dyan, masungit naman yan, ganyan, no? Ay, problema talaga yun. Better to find another one. No? Pero kung ang pastor, ang leadership, no, hindi naman, walang problema, baka sa member lang o something lang, kung may problema, baka hindi ang church. No, baka ikaw. Kaya sabi nga ng isang pastor, may lumapit sa kanya, isang advice ng pastor, if you look for a perfect church and find one, don't go there. Ano ibig sabihin nun? Kung naghahanap ka ng perfecto na church at may nakita ka, huwag kang pumunta doon. Kasi pag pumunta ka doon, ikaw ang sisira doon. Kasi there's no perfect. That's the implication of it. Kaya we need to see the church in a general viewpoint. Ibig sabihin, tingnan po natin ang church sa general perspective. So, hindi po sa mga simple, single, maybe isolated or something scenario in life. Kasi alam niyo po, pag yung tinitingnan natin sa church, sipuan yan. Wala, hindi ka mag-grow. You will never grow. Tapos kung ano, lipat ka naman, hindi ka mag-grow. That's the truth. Kaya ang maganda mo tingnan is yourself, how you can do good and serve God. That is the mature thinking of a true or a Christian na mature o nag-grow. Kaya tandaan po natin, especially sa mga bago, huwag po natin isipin na perfect ang church, ha? Wala pong perfect na church. Lahat ng church may problema yan. Big or small. Big church, big problem. Small church, small problem. But a small church have big problem. That's a problem. Always remember, there's no perfect church, no perfect leader, no perfect member. Every one of us, in one way or another, fail or fall. So we need to consider to be responsible and just keep doing good. No, serve others. Don't stop. Kung may nakita ka man, pumikit ka na lang. The joke. No, we need to deal and we need to pray for that. So, ang Diyos naman gumagawa ng paraan. And here's our final note and we will close with this. Serving others with genuine love is one of the demands of God for all Christians in the ministry. That's why we serve the people, we serve God and the church with genuine love. And sabi dito, it modeled by Christ when He was on earth. So, pinakita yan ni Jesus sa atin nung nandito sa mundo. Mababasa natin yan sa Bible, sa Gospel. Therefore, every Christian must learn and love to serve God and others. Kailangan natin to na matutunan at magawa na ito na mahalin natin
O dapat may pagmamahal tayo to serve God and to serve others, especially in the church? Do you love to serve? That's the question. Do you sacrifice to serve? Amen. And do you have sincere heart in serving others? And that's the question that the answer is, it depends on your heart. It depends on your personal response. So, ang question natin dito, what stage of Christian life are you now? Saan na ba tayo ngayon? We are in the infancy and growing to maturity, or maybe still we are in the infancy and never grow, stagnant. Are you in the process of growing or stagnating? Saan ka ba? Naglumalago ka? Nag-grow ka? Nag-change ang buhay natin? Do you experience good changes in your life? Na may mga magagandang pagbabago ba? O masamang pagbabago? Delikado yun ah. Do you love to serve others or only yourself? Malalaman po natin yan. I believe we can answer that in ourselves because we know our heart. Shall we pray?